Magandang umaga po sa ating lahat, especially sa ating panauhin ngayong umaga. Nung bago pa lumabas yung cellphone, at hindi pa masyadong, siguro nagkaroon din kayo ng experience na magtaka, magulat, at mag-wonder, paano ba papatakbuhin yung cellphone? Ano ba yung mga pinipindot? Ano ba yung unang-unang sumikat na model? Kung natatandaan natin. 32. And ahead of that, nagkaroon din ako nung 901, yung may antena, nung bago lumabas yung 3210. At pag nasa bundok kami, lamang yun kasi may antena, mas nakakasagap ng signal. And then, dumaan ng mga panahon, nagkaroon na ng mga bagong model. Medyo nahihirapan ako mag-adjust kasi hindi ko alam, merong tumulong sa amin, nabigyan kami ng postpaid plan ng cellphone. Sabi niya kami magbabayad niya, parang yan yung support namin sa ministry niyo. So every 2 years, pinapalitan ng kumpanya yung cellphone, pipili ka kung ano yung gusto mong model. So from the type on, pabago yung model ng cellphone. Ibig sabihin, you need to adjust kung paano naman from QWERTY, naging Android, naging... Hindi ko alam, yung mga bata siguro madaling mag-adjust at matutunan. Hindi ko alam yung iba. Pero ako, hirap ako, lalo dun sa mga panibago na naman ko. Para din computer. Windows 97, 98, 2000, tapos and so on and so on. Every time, bago na naman yung mga right click, yung mga left click, at a-adjust ka na naman. Nahihirapan ako. Ang problema ganito, pag hindi mo alam, kahit gaano ka-update yung cellphone mo, kahit malupit yung cellphone mo, sabihin, pinaka-latest na gadget, pag hindi mo siya alam gamitin, useless yung bagay na iyon. Ang Biblia din po, kahit gaano kaganda, kahit may pirma pa ni John MacArthur, yung Bible mo, kung hindi mo to alam gamitin, sayang. Hindi natin mabibigyan ng tamang pananaw yung buhay mo. Hindi mo siya makikitaan ng paano ba ito ginagamit? Lagi ka magdidepende sa isang tao o sa isang bagay at hindi naman ganun ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos, katulad ng inawit natin, mabago tayo, araw-araw matransform tayo, ang ating image maging katulad ng Panginoon, araw-araw na babagong buhay natin. Mangyayari yan kung alam natin yung Biblia. Kung naiintindihan natin yung Biblia. Nung nakaraang linggo, tinalakay natin na ang Biblia pala may maayos na kahulugan. Ang unang kahulugan, galing ito sa Diyos, binigay para sa tao. Pangalawang kahulugan na nakita natin, ito lang dapat ang maging final and overall authority ng isang tao. Wala tayong pagkukuha ng otoridad ng buhay natin kung di ang Diyos. Mas mataas kaysa sa simbahan, mas mataas kaysa kahit kasinong tao, ang banal na kasulatan. At yung ikatlong nakita natin noon, kung ang pag-uusapan natin, yung tamang paraan ng pamumuhay yung kabanalan, walang ibang pagkukuwanan o source ng standard for correct holiness other than the Scripture, ang Biblia. Maliwanag po yung kahulugan na yun. Very simple, pero dapat nagiging pananaw ng isang tao. Ang challenge kasi kung talagang Kristiyano ang isang tao, dapat yung Biblia ang kanyang asawa, yung Biblia ang kanyang kasama sa araw-araw ng buhay. And I'm honestly saying na talagang ang isang Kristiyano ay magiging asawa ng Panginoon pagdating ng panahon ikakasal tayo sa Kanya. Kaya dapat prepared, handang-handa ang isang mananampalataya. Nagbibigay ba tayo ng panahon sa Diyos sa araw-araw? Gaano kadaming oras ang ibinibigay ninyo sa Diyos? Talaga bang seryoso kayo? Kasi ang claim natin is, ako ay Kristiyano, tagasunod ng Panginoon, tagasunod ng Kanyang salita. Dapat mangyari talaga sa buhay natin, ng ating isip, ng ating pananaw, ang ating pagkilos, ang ating maging siguro pati pagkain, lahat nakabase sa batayan kung gaano natin kilala ang Panginoon. So do you spend time with God every day? Yan yung mga tanong na ating aayusin ngayon. At kapag kayo merong nakausap, nakakaibang paniniwala at pananalig, kaya nyo bang depensahan yung buhay ninyo na ayon sa salita ng Diyos? O
tatawagan ko muna si Pastor kasi hindi ko alam tong verse na to. Tatawagan ko muna si maraming mga mananampalataya, 10 years ng Christian, 15 years ng Christian, John 3:16 pa rin yung alam na, nakakalungkot, John 3:16 pa lang yung alam na verse sa tagal-tagal ng panahon. Ibig sabihin, hindi ka lumago. Sa harapan ba ng Panginoon, ang buhay mo ay mayroon ng kabanalan na namumuo? Na bago na ba talaga yung buhay natin? Ang buhay natin, hindi tayo yung magbabago. Kaya nga, born again eh. Somebody has to raise us and somebody has to rear us sa panganganak. Meron talaga magsisilang sa atin. Hindi tayo yung magbabago. Mababago tayo hindi dahil sa lakas natin. Mababago tayo hindi dahil sa galing natin o sa gandang lalaki o sa gandang babae. Mababago tayo dahil sa Panginoon. Siya yung magbibigay ng pagbabago sa buhay natin. Kaya yung buhay natin dapat unti-unti nagkakaroon ng pagbabago. Kung dati mainit ang ulo mo, dapat unti-unti nawawala yan. Kung dati mainggit ka, mapapalitan ng Galatians 5:22. Kabisado niyo ba yon? Fruit of the Spirit is love, joy, and so on and so on. 9 lahat yan kung bibilang niyo. Dapat nagbubunga kayo niyan. Gano'n nyo kakilala ang Panginoon? Pag tinanong kayo, sino ang Diyos? Sino si Jesus? Ang sasabihin ng karamihan, si Jesus ay pag-ibig, period. Wala nang alam. Yun lang lagi. Jesus is love. God is love. Hindi nila alam na ang God ay omniscience, omnipresence, immutable, veracity, holy, righteous, justice, love. Maraming katangian ng Diyos pag ipaniliwanag natin. Hindi lang pag-ibig ang Panginoon. At dito nagkakaroon ng malaking problema. Isa pa, bakit natin bibigyan ng diin ang pag-aaral ng fundamentals of faith? Kasi po, ang gusto nating malinis dito ay yung pagkakaroon natin ng tamang doktrina sa buhay. Ang daming Kristiyano ngayon, pero magkakaiba ng doktrina. May ibang grupo na naniniwala dito, sasabihin nila galing daw ito sa Biblia. May ibang grupo na naniniwala galing daw ito sa Biblia. Kapag yan ay susuriin mo, napakahirap tunghayan kung ano talaga yung pinagmumulan, bakit nagkaiba-iba yung pananawiwala ng mga Kristiyano. Pero isa lang ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong klaseng problema. Ang nakita ko, kulang sa kaalaman. Kulang sa kaalaman. Yung iba, bago pa lang Kristiyano at nakarinig ng turo na ano ba yung mga term la? Slain in the Spirit. Pastor Vince, what else? Slain in the Spirit. Laughing in the Spirit. Narinig niyo na ba yun? May isang grupo ngayon, meron silang tinatawag na Laughing in the Spirit. Sa party ng service nila, utusan ng pastor na ang lahat ay tumawa. Gawin kaya natin dito. Ano kaya mangyayari sa atin? Or vomiting revival, nagsusuka during the services, so on and so on. Are those biblical, yung mga bagay na yan? Pagka hindi mo alam ang Biblia, malaki ang pagkakataon na ikaw ay madadala rito. Matatangay ka. Kasi nga, kulang ang iyong kaalaman. Another thing is this. Kapag hindi natin alam ang Biblia, o magkakaroon tayo ng problema sa direksyon ng buhay natin, magkakaroon din tayo ng problema sa relasyon natin sa bawat isa sa atin. Kasi mali yung relasyon mo sa Diyos, dahil hindi mo tinutunghayan ng tama ang Biblia, magkakaroon kayo ng problema sa mga tao. Ayos po ba yun? So kung gusto natin maging maayos ang ating relasyon sa tao, dapat maayos yung relasyon natin sa Diyos, dapat maayos yung relasyon natin sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan. Ang isang source ng kaligayahan ng isang tao ay ang Biblia. Hindi ko alam sa inyo, pero sa akin, ako magsasabi mismo sa inyo dahil ito yung talagang patutuo ko sa buhay, ang aking kasiyahan, ang aking kaligayahan, nakita ko sa banal na kasulatan. At habang ako nag-aaral, ngayon parang dinagdagan kami ni Pastor Vince ng oras sa pag-aaral. Tinambang, meron kaming quiz sa Martes. Hindi nyo alam. 9 to 3. Tagal. Anyway, ang kaligayahan po, kahit na sabihin natin, magbibigay ka talaga ng oras, manggagaling pa rin yan sa Biblia. Yung totoong happiness, it comes from the Word of God. Hindi pwedeng manggaling sa ibang bagay.
Kaya kung gusto niyo maging maligaya sa buhay ninyo, katulad ng sinabi ni Haring David sa kanyang unang aklat, blessed are those and pinagpapala yung mga taong nagbibigay ng oras sa banal na kasulatan kasi doon nila nakikita yung kanilang kasiyahan sa buhay. Now, how to know the Bible? Pwede natin itong tignan sa mga ilang bagay po. Katulad halimbawa ng pakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos. Hearing God's Word. Now, saan tayo madalas nakakarinig ng salita ng Diyos? Kung tatanungin ko kayo, anong lugar? Sa church. Most of the time, pag sinabing hearing God's Word, you go to the church, sa simbahan. Ang simbahan, merong tinatawag na public hearing of the Bible. Ibig sabihin lahat, tahimik, nakikinig sa salita ng Diyos. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, habang wala pa ako, sabi ni Apostle Pablo, habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon, saan? Sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao at sa pangangaral at sa pagtuturo. Kung mayroong nagtuturo, dapat mayroong nakikinig. Kung mayroong nangangaral, dapat mayroong makikinig. Sino nagsasalita dito sa talatang ito? Si Apostol Pablo. Nagkaroon kasi ng pagkakataon na si Apostol Pablo ay mahiwalay kay Timoteo dahil sa tinatawag nating pagtawag sa kanya ng Panginoon sa ibang dako o yung Paul's journey, yung missions ni Apostle Paul. Kaya ang kanyang habilin, ang kanyang tagubilin kay Timoteo, magbigay ng maraming atensyon sa pangangaral at bigyan ng maraming oras yung pagtuturo ng salita ng Diyos. At habang siya ay nagtuturo at nangangaral, magkakaroon tayo ng tinatawag ng exhortation. Sa lahat ng nakikinig ay dapat matuto. Ang lahat ng nakikinig dapat makita o mapansin nila sa buhay nila. Yung kanilang pinakikinggan ay dapat nangyayari sa buhay nila. Impluwensya ang tawag natin doon. At ang pinakamalupit na magbigay ng impluwensya ay banal na espiritu. And that's why you need to be tuned in doon sa spirit ng Panginoon. Kasi kung nakikinig kayo, halimbawa nakikinig kayo ngayon, pero out of fellowship yung isip ninyo, hindi nyo talaga makukuha yung punto ng pag-aaral. Yung punto ng pag-uusap. Kaya bago tayo nanalangin, humingi tayo ng tulong sa salita ng Diyos. In other words, the preacher is to preach the Bible. 2 Timothy chapter 4 verses 1 and 2. Sa harap ng Diyos at sa harap ng Panginoong Hesus, na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Inatasan kita, si Timoteo, na ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawing iyan, mapanahon man o hindi, at himukin mo na pagsabihan ng mga tao at palakasin sa kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang ginagawa ng mga alagad ng Panginoon ay nagtuturo. Ang ginagawa ng mga bahagi ng kongregasyon ay nakikinig. Ang ibig sabihin, papaano natin malalaman ng Biblia? Unang bahagi, kailangan nating makinig. Gagamitin natin ang ating tenga upang tayo'y matuto. Kasi kahit na nagsasalita dito, yung tao ng Diyos, kung hindi nakikinig, paano nyo maiintindihan yung salita? Ang pakikinig ay isang unang bahagi ng pag-alam sa tunay na kahulugan ng salita ng Panginoon. So, inatasan ang pastor, mangangaral, parang eskwelahan, may teacher, may aklat, may estudyante. Tama ba? May teacher, may aklat, may estudyante. Ano aklat? Ang Biblia. Yung pastor yung nagtuturo at kayo yung mga mangangaral. Now, ano ba ang ginagawa ng mangangaral? Of course, they preach the word. Madalas, ang utos, panahon man, siguro yung panahon dito pwedeng iba-ibang klaseng panahon man ng kahirapan, panahon man ng kasaganaan, panahon man na ikaw ay may problema, panahon man na ikaw ay walang problema, the main thing is we need to hear the word of God. Dapat walang oras sa bawat araw na hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos. O hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kasama po ako sa pakikinig.
Paano ba tayo makinig? Ano ba yung mga halimbawa? Paano tayo magkakaroon ng pagkakataon upang tayo makapakinig ng salita? Bukod sa simbahan o sa iglesia, meron tayong radio, meron tayong internet, meron tayong cellphone. Yun po yung style ko, yung cellphone. Gagalit na nga si Ina minsan lakas pag matutulog na alam niya. Memorize niya yung naririnig niya. Magalo ang hindi ringtone. Nakalimutan ko si Ina memorize, ano? Following sermon is brought to you by... Yun lagi yung intro nun eh. The following. Alam niya, kaya alam niya eh. Alam niya, Daddy, hinaan mong konti, hindi ako makakatulog. Ang puntos ko ganito, sana nga, bago matulog man lang, doon kayo nakatulog. Sa salita pa rin ng Diyos. Di ba? Kaysa makatulog ka sa'yo sa problema, nakatulog na kung ano-ano iniisip mo, maganda nakatulugan mo, salita pa rin ng Diyos, para pati panaginip mo, salita pa rin ng Diyos. Naiintindihan niyo po yung puntos ko? I'm not saying na doon lang kayo makikinig kung kailan kayo matutulog, hindi yun ang puntos ko. Dinadrive ko na, kung bibigyan mo talaga ng halaga, ibang ringtone nga pala yun. Kung talagang bibigyan mo ng halaga, ang salita ng Diyos, even bago ka matulog, salita ng Diyos pa rin, ang pakikinggan natin. Mas maganda nga kung pagising mo, salita pa rin ng Diyos ang uno-una mo eh. Tinatawag natin yung morning devotions. Diba? Maski sa traffic, kung talagang gagamitin natin yung cellphone, meron kayong headphone, we could use that opportunity to listen to the Word of God. Diba? Instead of naiinis ka traffic, ito na naman, ba't to, malilate na ako. Palitan niyo yung kanyang agenda. Dapat ginagamit niyo yung opportunity to study the Word of God, to listen to the Word of God. Sabi niyo, naglalaba kayo. Pwede rin naman eh. Naglalaba, makikinig ng salita ng Diyos. Wala naman kasing pinipiling oras yan eh. Naiunawaan niyo po ibig sabihin, napakahalaga ng pakikinig. Kaya lang, ang problema, ano yung binibigyan niyo ng oras na pinapakinggan? Mas pinapakinggan kasi ng tao ngayon yung gossip kesa sa salita ng Diyos. Mas mahilig silang magbigay ng time to listen to yung mga latest. Uubusin ng oras nyo yan at sasayangin ng panahon ninyo na wala kayo talagang makukuha kahit anong kayamanan dyan. Ang tunay na kayamanan ang salita ng Diyos. Ito na yung kayamanan, binigay na sa atin ng Diyos. Kaya dapat ginagrab natin yung oras, yung opportunity to listen to the Word of God. Naintindihan niyo po ibig sabihin. Importante na dapat nakikinig ang salita ng Diyos. Lahat ng paraan, pagkakataon, binigay na sa atin ng Diyos. May internet, may television, may radyo, merong iba pang paraan na ito'y inyong babanggitin. Nung nag-aaral kami ng Tuesday, nagbanggit si Pastor Vince. Nagulat nga kami. Don't listen to Aldab, sabi. Updated. Huwag kayong makinig sa Aldab, sabi nga. Narinig namin yun sa kanya. Kasi nga halos lahat ng tao ngayon, yung kanyang reference, nakapokus dito sa konseptong ito. Mahalaga na magbigay tayo ng panahon sa pagkikinig. Pero merong warning. Merong warning. Kasi, delikado din. Baka kung ano yung inyong pinakikinggan. Hindi lahat ng nagsasabi na sila ay nagngangaral ng salita ng Diyos ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Bibigyan namin kayo ng guide dito, siyempre. Bibigay namin sa inyo kung sino yung dapat mapakinggan natin. Sabi po ni Apostol Pedro, sa ikalawang Pedro 3:16 at talatang 17, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. At binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang ginagawa ng kanilang sa ibang mga kasulatan. Kaya, ang nangyayari, ipinapahamak ang mga tao at ang kanilang sarili. 17. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas galing sa Panginoon. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabubuting kalagayan. May bahagi kasi dito
O nga naman, may mga makikita kayo sa television, sa internet, sa radyo, na nandoon yung Biblia, na nandoon yung salita ng Diyos na ipinapangaral nila. Pero meron pa ring warning. Marami kasing nagkalat ngayon sa panahon natin na nagkiklaim na sila ay galing sa salita ng Diyos, pero ang katotohanan, kayo ay maililigaw nito. Halimbawa po, nung ako ay bago pa lang na mananampalataya, meron akong nakilalang isang grupo. Hindi ko alam kasi dahil wala pa akong background sa Biblia. Sinabi nila sa akin yung paraan ng kaligtasan, tama. Accepting Christ as Savior and Lord. Mga taga-Hawaii itong mga taong ito na nakausap. Pinuntahan talaga ako dun sa bahay. Nakatago na ako dun sa siniluan. Nakita pa nila. Ako pinuntahan ako at nag-usap-usap kami. Ito yung tinatawag na grupong Children of God. Kung narinig niyo yun. Di ba binan ito sa Pilipinas dahil sa kanilang identity ng prostitution. Libre kasi sa kanila yung sex. By prostitution to yung structure I think yung ibang grupo nito nasa sa Antipolo. Pero wala na rito yan. Tama yung structure nila doon sa simula. Kaya lang pag pinag-aaralan mo na yung ibang doktrina nila, i-claim nila ang Holy Spirit babae. Oops, may mga question mark na dapat pag-ingatan natin. Kung wala kang alam sa Biblia, sasama ka doon sa grupo na yon o sa ibang pananalig. Obvious yan sa panahon natin ngayon. Ang daming mga naglipana na talagang ang daming mga tagasunod, akala nila kasi maganda yung sinasabi. Now, ito yung pamantayan natin sa pag-aaral ng Biblia. Hindi dahil maganda yung sinasabi, hindi dahil maganda yung kwento at naantig yung inyong damdamin, salita na yun ng Diyos. Maaaring yung nagsasalita ay, pwede natin sabihin, ngongo o may problema sa boses, pero kung talagang Biblia yung kanyang tinuturo at galing sa salita ng Diyos, puro, mas dapat natin sundin yon. Pangalawa, sa isa pang mga nakikinig natin ngayon, napapakinggan, sa mga pandarayang nangyayari, ang nangyayari po sa Christianity ngayon ay nagiging entertainment. Pansanin nating maigi yan. Tuwang-tuwa yung mga tao dyan. Daming pumupunta. Tuwang-tuwa sila dahil ang akala nila ay nasa show world sila, show business sila. Ang latest na nakita kong picture, habang nagpipreach yung pastor, merong isang nakaupo dito na mama, tinatatoan nung yung digital na tato habang nagsisermon para lang makakuha ng crowd sa tao. Sari-sari naiisip nila. Kwento nga si Pastor Sean, galing daw siya sa concert nung Tears for Fears. Paborito ni Arlo. Tapos umatin siya sa isang simbahan. Ganun din, may strobe light, parang miikot yung mga ilaw. Parang parehas din. Simbahan, saka yung concert, the same avenue rin para nakikita nila. Wala silang pinag-iba. At yan ang usong-uso ngayon. At yan ay paboritong-paborito ng karamihan sa mga tao ngayon. Hindi nga nagko-quote ng verse sa Bible, and then sasabihin nila na sila ay Christian. And hindi ko alam kung nanonotice nyo yan. Most of the time, binabanggit ni Pastor Bin, sila Joel Austin, sila George Prince. These are people right now na talagang ang daming tagasunod halos buong daigdig. And yet, they are not teaching the truth. Dinadaya nila yung tao. Kinukuha lang ang issue kasi sa kanila is emotionalism. At yung tao naman gustong-gusto dahil hindi sila nasasaktan doon sa sinasabi ito, ang tula sila sinasabi. Naintindihan niyo po ibig sabihin. Dapat maging malinis ang ating konsepto. Mahalaga ang Biblia. Salain natin ang Biblia para magkaroon tayo ng tamang doktrina sa buhay natin. It's only the Word of God that will set us free, hindi yung tao. It's only the Word of God that will help us grow in the grace and knowledge. Hindi yung psychological approach na ginagawa ngayon sa karamihan, sa daigdig. Kung tayo nakikinig, dapat din nating basahin ang ating napakinggan. Sa panahon ng Panginoong Hesus, ganun ang ginawa ng mga Pariseo. Ginamit nila yung lumang tipan, pero binago nila yung idea ng Diyos. Niligaw nila yung mga tao. Sinabi nila na ito yung turo ng Diyos, ito yung turo ng Diyos, pero hindi ito yung turo ng Diyos, ito yung turo nila. Gusto nilang mangyari na pamamalakad sa buhay ng mga tao doon sa Israel. Binago nila.
sinira nila yung salita ng Diyos. At gayon din ang panahon natin ngayon. Kaya nga siguro, naglabasan yung mga tinatawag nating perversion. Iba-ibang version ng mga Bible. Makakakita kayo ng isang version ng Bible, yung Old Testament sa New Testament, may word na Jehovah, punong-puno. Yung New International Version. Makakakita kayo ng version na pinalalabas na si Maria ay isang Diyos. By the way, yung ating ginagamit na version is ESV. English Standard Version. Halos lahat ng estudyante ni Pastor Bitz at kami ay nakasahay dun sa tinatawag nating ESV version. Lately, may lumabas, yung binanggit ko nung karaan, yung Queen James Version. Hindi yon, hindi tama yon. Walang ganong Biblia Queen James. Lumabas nung nakaraan. Ginagamit ng mga LGBT group. Pakikinig, susundan mo ng pagbabasa. Okay? From having an assignment from hearing, and then you need another assignment, reading. Reading. Basa. Sa pagbabasa, of course, Pastor, wala naman nakalagay sa Biblia na read your Bible eh. Oo nga, wala. Pero part of the studies is reading and hearing. Merong salitang study sa Bible ba? 2 Timothy 2:15, study to show yourself approved unto God. Nandun yung unang salita. Present yourself approved unto God. Kailangan natin mag-aral. Bahagi ng pag-aaral kasi is pakikinig. Ngayon, dito sa pag-aaral, meron siyang punto na gusto ko makita natin. What is the difference between reading and studying? Anong pagkakaiba niyan? Yung reading daw, it's a flow or meron kayong sinusunod na context or chapters at a time. Pagkatapos, anong version, yung ating dapat na tunghayan, and so on and so on and so on. Merong structure na dapat maintindihan ng bawat isa na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang isang nakakatakot na translation ng Biblia, yung tinatawag nating paraphrase. Ito talaga ay sariling likha lang nung author nung Bible. This is not a translation from the original language. It is man's commentary on the Word of God. Kaya nga, may warning din sa aming mga pastor, huwag masyado magdepende sa mga commentaries. Kasi kung talagang seryoso kang nag-aaral ng salita ng Diyos, God will provide you the wisdom na kailangan mo talaga. Kung talagang nagsasaliksik ka ng tama. Meron tinatawag tayong, bubuking ko na, no? Kasi, meron tinatawag na sardines preaching. Ano yung sardines preaching? Pagka sa kitchen, walang ulam, anong ginagawa nung kumukuha lang ng sardinas, nagbubukas? Yun ang pinapakain sa kanyang pamilya. Nakakatakot po yun at nakakaawa yung magiging bahagi ng congregation. Ang ibig sabihin, yung pastor ay hindi naghanda, hindi nag-prepare. Pastor Vince call it spectacular Sunday. Kung kailan malapit na magkaroon ng service, halimbawa, let's say service natin is 10, gigising niya ng alas 5, magpe-pray, hihingi ng tulong. Lord, yung message ko mamaya, ano yung gagawin ko? Magre-research ng konti sa internet, tapos tatayo doon sa harapan. Anong makukuha ng congregation? Yung kasing pag-aaral na binabanggit ko sa inyo, hindi lang talaga to sa pastor, hindi lang sa nag-aaral ng Biblia. Pag sinabing makikinig ka, bibigyan mo talaga ng panahon ang salita ng Diyos. Talagang tututukan mo, hindi lang sa pagbibigay ng sana naiintindihan niyo ko sa bawat sa atin. Alam ko may mga trabaho kayo, pero hindi dapat maging hadlang yung inyong trabaho para makita kung ano ang lalim ng Biblia sa buhay natin. Gumawa kayo ng timetable, makakakita kayo ng oras para mabigyan ng panahon talaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung gugustuhin nyo lang. Pero kung ayaw talaga, hindi talaga magbibigay ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Now, of course, may mga translation na lumabas. King James Version, NASB, NIV, at ESV, yung pinaka-latest ngayon. Pero ang suggestion ko po, sa pag-aaral, sa pagbabasa, let's say, pagbabasa muna, bigyan natin siya ng panahon, kahit once a day. Okay? Once a day. Sa loob ng isang linggo, 7 beses.
Kung halimbawa, sa isang araw, babasa ka ng isang chapter once a day, malaking oras na ba kakainin nun? Malaking oras na ba? Sabi mo dyan sa katabi mo, mula ngayon, magbibigay ako ng isang chapter isang araw. Ganun lang kasi yan eh. Ganun lang kasimple yan. Start with small book. Huwag nyo naman simulan yung mga mahirap na aklat. Pwede kayo mag-start sa Book of John. Maliit lang yun. Or 1 John. Try nyo once a day. And then, sa loob na isang buwan, mapapansin nyo, ang dami nyo nang nabasang Biblia. Maraming magagandang libro na nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos. Pero hindi pa rin sila mananalo sa Biblia. Kahit pa yung Kindle, araw-araw, merong binibigay ng mga free books. Samantalahin, kasi 2-3 days lang, wala na to, may bayad na. Ginagawa ko rin kasi yun, kaya ka nagpo-post minsan sa inyo ng mga Kindle na libre. Dahil magaganda talaga yung mga libro. Pero, sa aking personal experience, I found the Bible as the best book compared dun sa mga gawa ng mga tao. Kaya bigyan natin ng panahon sa pakikinig sa pag-aaral ang Biblia. So, yung pagbabasa, merong flow, merong context. Pero yung pag-aaral, dito kayo lalalim. Kasi dito hahanapin yung observation, hahanapin yung interpretation and preparation ng Biblia. Hahanapin nyo na yan. Paano ko ba gagamitin yung talatang ito sa buhay ko? Ano bang maitutulong nito sa buhay ko? Maaring meron tayong pinag-aralang isang topic ngayon na hindi nyo kailangan, pero sooner or later gagamitin nyo yan at dapat alam nyo na, prepared ka doon sa bagay na yun. Kasi hindi magbibigay ang Diyos ng isang pagsubok sa atin na hindi natin napaghandaan. Dapat ready talaga tayo doon and prepare for these things. Okay? So it goes beyond with reading, observation, interpretation, and application. Ibig sabihin, dapat maging malalim ang pananaw natin sa Biblia. Alam niyo yung laging ginagamit na illustration na yung daw lata pagka walang laman, pag bumagsak ay maingay. Kasi daldal ng daldal pero kung ano-ano lang sinasabi at tinuturo. Yung lata na maraming laman, tahimik lang yan, pero alam niya kung paano kumilos ang Diyos sa buhay. Naiintindihan niya. Hindi siya nagrereklamo sa Diyos. He never complains about his events sa buhay niya o kung ano man yung situation na kanyang nararanasan because he knows that God is always his control. He has all the power na kailangan ng isang mananampalataya. Nakukuha yan sa pag-aaral. Kung nag-aaral kayo, mababasa niyo yung example, 1 Peter 5:7. Cast all your cares upon Him for He cares. Makabiyak na naman ako. Pag naalala ko kasi yung mga bagay na yun sa buhay ko po. Although ako ay jolly person, pero deep inside, mataas yung aking emotion pagdating sa katotohanan ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko. At sana nga po, ganun din ang inyong maging pananaw sa inyong buhay, na hindi ang nagbibiro ang Diyos sa atin. He is very serious sa bawat isa sa atin to really grow in the grace and in the knowledge of His Word, of Jesus Christ. So, how many times are we going to go beyond reading and passage to study the Word of God? Forever to. Ayun naman, hindi ito yung aldab forever. Ang forever ay nasa Biblia talaga. Forever mo pag-aralan yan, wala yang katapusan. Naalala niyo yung isang talata sa Biblia na everything will pass but the Word of God will stay forever. Mananatili siya. Hindi siya matatapos. Kung halimbawa sabihin niya, Pastor, pagdating pa sa langit, wala nang Bible study, meron pa rin. Yung mga hindi natin natutunan dito, tuloy natin dun sa itaas. Tapusin natin yan. Now, there are some things which I considered a practical consideration. Bakit ang isang Kristiyano ay hindi magkaroon ng oras sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia? Maring ito yung sagot doon sa tanong na yon. At kung tayo ito, kailangan natin makita yung sarili natin. Priority of not putting God first. Isa yan sa problema. Hindi natin inuuna ang Diyos sa buhay natin. Kaya hindi tayo nagbibigay ng panahon sa pagbabasa. Pero kung nasa isip natin, uunahin ko ang Diyos
makikinig ako ng kanyang salita, magbabasa ako ng kanyang salita, mag-aaral ako ng kanyang salita, masusolve yung problema natin sa bagay na yan. Pangalawa, maaring hindi pa siguro ligtas. At ito nga din ang dahilan kung bakit gusto namin bigyan ng diin itong fundamentals of faith. Gusto namin ang bawat sa atin dito ay meron na kayong kasiguruhan na alam niyo na kung saan kayo paparoon kung kayo dumanas ng kamatayan. Nakakalungkot na 15 taon mo kasama hindi pa pala nauunawaan kung ano yung kaligtasan. Sayang yung oras na pinunta mo sa simbahan. Kahit malaki yung giving na ibinigay mo, tapos hindi ka rin pala baliwala yung iyong pagkilos o pagbibigay. At dahil yan, sa pag-unawa na ipinagkaloob sa'yo, nung nagtuturo sa'yo, baka hindi talaga ikaw ay tinuruan ng tama. Our concerns as pastors, yung miyembro magkaroon ng assurance para sa Diyos. Lumago para sa kanyang pananalig. At mabigyan talaga ng panahon ang pagkakaroon mo ng interes sa salita ng Diyos. Walang plano, walang disiplina para i-match yung desire niya sa pag-aaral rather than the desire dito sa daigdig. No accountability. Yan yung mga problema. Masyadong busy. And then yung nagra-rhyme sa busy, lazy. Sama yun. Too busy, too lazy. And then, malakas mga hatak. Materials. Which always choke lahat ng mga tao sa mga bagay nito. Materialism. Ang lakas ng hatak. Uy, ano yan? Ano to? Ano yan? Para saan yan? Sometimes you call it Korean mentality. May makukuha ba ako riyan? Mga ganun. Meron ba akong makukuha riyan? Entertainment. And most of the time, fun draws us away from the study and reading of His words. Ito yung mga bagay. Now, how can we help ourselves para magkaroon ng interes sa pag-aaral ng Diyos? Turn off the radio. Yung mga ibang pinakikinggan nyo sa radyo, no? Palitan nyo ng salita ng Diyos. Palitan din yung pinanonood. And then set aside adequate time, discipline, and then proper place. Lumayo kayo medyo sa isang bagay na kayo nagiging busy. And then, establish a goals. Read the Bible in 1 year. Kaya ba? Can we do it? Hello? Napakadali. Walang kahirap-hirap. Bubuksan mo lang yung Biblia. Babasahin mo. Ano bang mahirap doon? Hindi yung pagkagising mo, remote control yung hanapin mo. Makikinig ka ng balita. Sisirain lang yung araw mo niyan eh. Malalaman mo yung dadaanan mo pala, traffic. Malalaman mo yung dadaanan mo, may problema. See? Bago mo check yung cellphone mo kung ano yung problema sa opisina, mag-devotion ka muna. Read your scriptures. Bigyan mo na importansya yung salita ng Diyos. Pray. Kasama na rin yun. Alangan naman mag-aral kayo na hindi kayo magpe-pray. Ask the Spirit to guide you sa inyong pagbabasa. Hearing, reading, studying. Another thing is memorization. How to know God? We should memorize the scriptures. Bakit? Number 1, kailangan natin mag-memorize ng salita ng Diyos to defeat sin. Para malabanan ng kaaway. Mabigat na kaaway natin is yung kasalanan. Sabi po sa awit 119, talatang 9 hanggang 11, paano mapapanatiling manilis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanyang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na kautusan. Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hayaang o hahayaang sa utos mo na ako ay susuway. Talatang 11, ang banal mong kautusan sa puso ko, ingatan upang hindi ako magkasala. Isang talata binanggit ni Brother Manny kanina, 1 John 1:9. Tawag ko rito sabon. Spiritual bar of soap. Bakit? Saan ba ginagamit yung sabon? Pang linis. Pero, wag mo namang sasadyain, meron naman pala akong sabon, di magdudumi uli ako. Hindi ganun yun, kapatid. This is not your license to sin, but this is your license to serve. Did you get my point? Ang salita ng Diyos,
Kung memoryado mo siya, tignan nga natin. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just. He will what? Cleanse us and forgive us from all our unrighteousness. Kung memorize mo yan, every time na meron kang nagawang mali, yung hindi sinasadya, o pwede nating sabihin sinasadya na rin, paalala sa'yo, memorize mo yung salita eh. Memoryado mo, ay sabi ng Diyos, patatawarin pala ako sa aking kasalanan. Pero, hindi mangyayari na nagkasala ka. Lord, 1 John 1:9, hindi ganun yun. Ano bang sabi sa 1 John 1:9? First word is homologe, o yung sinasabing, if we confess, we have to acknowledge. Sabihin mo kung ano yung ginawa mong kasalanan, aminin mo, para ikaw ay mapatawad ng Panginoon. Acknowledge, name, cite our sins to God. Kung hindi mo alam yung patakaran na yan, o we call it yung standards operating procedures ng Biblia, paano mo malalabanan yung kasalanan? Kumikilos ka, may kasalanan ka pala. Nagbibigay ka ng pagkakataon na ikaw ay maglingkod, may kasalanan ka pala. May mga ganung pagkakataon na experiencean ko na po ito sa mga ibang dako na merong mag-asawa, nag-away pala sa bahay, papunta sila ng simbahan, hindi nag-iimikan sa tricycle, hindi nag-iimikan sa jeep. Pagdating dito, walang... meron akong kaibigan ganun businessman siya. Siya yung song leader dun sa may FCF. Pagdating nung siya yung nagsasong lead, hindi makakanta, iyak na iyak. Inamin niya rin dun sa harap na meron pala silang hindi pinagkakaunawaan ng kanyang asawa. Ang ibig sabihin, dapat doon pa lang, nadipit na kagad yung kasalanan. Kung ahead of time, gumamit na siya ng 1 John 1:9, siguro hindi niya memorize yung 1 John 1:9, kaya hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin. Halimbawa, tinanong kayo, saan ba nakalagay sa Biblia na ang kasalanan ay ayaw ng Diyos? Kung wala kayong alam na talata, talo kayo. Dapat meron kayong alam na talata na galit ang Diyos sa kasalanan. Napakarami yan. Meron sa Old Testament at meron din sa Bagong Tipan. It's a matter of preparation, pag-aaral, studies, memorization, hearing God's Word para maging malalim ang isang mananampalataya. Paano nilabanan ng Panginoong Jesus ang kasalanan? Matthew chapter 4, verse 4, 7 hanggang 10. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat. Tingnan niyo yung pagharap niya. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. 6, talatang 6. Pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa tuluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ang kanyang mga anghel ay itatagubilin at kanilang mga kamay ikaw ay aalalayan. Nang sa mga bato, paa mo ay hindi ka masasaktan. Mauta kasi yung diablo Gumagamit si Jesus ng Biblia, gumagamit din siya ng Biblia. At ito'y nangyayari din sa buhay natin ngayon. Ang daming gumagamit ng Biblia ngayon. Pero paano mo malalaman kung tama yung ginagamit nila? Karamihan sa gumagamit ng Biblia ngayon, may pride, merong halong hambog sa buhay nila. Kaya, manonotice mo kagad, hindi talaga concern itong mga ito sa mga tao. Iba yung concern nila para sumikat sila at masabing sila ay magaling sa banal na kasulatan. Now, ang ibig ko lang sabihin dito, kung handa ang bawat isa sa atin at naiintindihan natin na yung palang salita ng Diyos makakatulong sa atin para labanan yung kasalanan, sasabihin mo kagad sa sarili mo na hindi dapat mananaig yung kasalanan sa buhay mo dahil mayroong salita ng Diyos na nagbabawal na tayo ay gumawa ng kasalanan. Na bawat sa atin ay dapat hindi nalilingid sa pagkilos o paggagawa ng kasalanan. Napag impluwensya pa lang nasa labas, binibigyan mo na kagad ng blockage, sinaharang mo na kagad, ayaw yan ng Diyos, hindi tama yan. Hindi yan nakakalugod sa Diyos. Mapapalo ako niyan, mapaparusahan ako niyan. Dapat may mindset kayong ganun sa isip natin as a Christian. Ginagamit din ang salita ng Diyos. Kung memorize mo ito, nagkaroon ng pagkakataon, merong isang, hindi ko alam kung ginagawa nyo to. No? I'm praying sana ginagawa nyo. Witnessing. Ang isang Kristiyano nagwi-witness pag bago lang Pagka born again pa lang. Pag tumagal na, ayaw nang magpahayag ng salita ng Diyos. Take over every opportunity. Sinabi ko kanina, ang bunga ng Espiritu is love, joy, and there's another fruit na dapat nangyayari sa atin. Bunga ng isang tao na nadala natin sa
Panginoon. Halimbawa, walang Biblia, mag-share ka ng salita. Kung memorize mo yung Biblia, pwede mong ipaliwanag sa isang tao kung paano ang paraan ng kaligtasan. Kaso kung hindi mo alam, tatawagin mo na naman. Teka lang sa linggo, tatawagin ko si, para hindi makapagsalita. Ito na lang magsasalita sa iyo. Ang bawat sa atin ay tinawag. Lahat tayo tinawag. Walang naririto ngayon na hindi tinawag ng Diyos. Saan tayo tinawag? Pagiging Kristiyano. Ang bawat Kristiyano tinawag sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Huwag niyong kalimutan yan. It is not only our as pastors responsibility to share the Word of God. Each one of us has that responsibility. Clarification. Evangelism is not a gift. It is a responsibility. Yung pagsasalita siguro, maaring merong gift yung iba o yung pag-aakay ng isang tao. Pag pinagsabi nating pagsishare, responsibilidad ng isang mananampalataya na ibahagi ang salita ng Diyos. So dapat ngayon kinakausap kayo ng Panginoon, nag-share na ba ako? Ano ba yung mga sinishare ko sa mga kaibigan ko? Baka naman puro joke yung sinishare ko sa kaibigan ko. Hindi ko pa ini-evangelize. Sayang po yung panahon. Sayang yung pagkakataon. Sana bago man silang mawala sa daigdig ang isang tao, nabahaginan nyo na ng salita ng Diyos. Napakalaking bagay nun. Napakalaking bagay nun. Exhortation is another thing, part of memorization. Kapag tayo nagbibigay ng panahon na minememorya natin yung Biblia, makikita natin ang utos sa bawat salita, susundin natin. Kung merong bagay na dapat iwasan, susundin natin. Kung merong bagay na pagkukunan natin ng prinsipyo na nasusulat doon sa talatang ating na-memorize, magagamit natin yan. Ibig sabihin, we should think biblically sa buhay ng bawat sa atin. Ang salita ng Panginoong Hesus, hayaang lubusang manatili sa inyong puso. Colossians chapter 3 verse 16. Turuan nyo at palalahanan ang isa't isa ng mga salmo, mga himno, at awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Panginoon. Ang exhortation kasi hindi lang naman giving acknowledgement o adoration sa Diyos. Pasasalamat talaga ang buhos. Kaya yung ating pastoral prayer, I put more on this is on the thanksgiving, pasalamat sa Panginoon sa mga nakaraang araw. And we could use some verses and praises sa Bible para magamit ang mga talatang ito. So, from reading, from studying, from hearing, from memorization, isang bagay na I would say mabigat na dapat ginagawa natin is meditation. How to know God? Kasama ang pagme-meditate. What is meditation? Sabi dun sa, nakita ko, it means to ponder, dun sa ating notes, to think upon prayerfully with a goal of understanding and application. Pwede ring meditation is a prayerful reflection on Scripture with a view towards understanding and application, or giving a prayerful thought about the Word of God. Well, kailangan ng concentration sa meditation. Pag nabasa mo, halimbawa, Romans chapter 10, binasa mo isang chapter, and then you meditate upon it, iba yung puwersa na mangyayari sa buhay mo kapag ito ay yung ginagawa. Para ka rin nag-aaral, meditation, kaya lang, mas pinapalalim mo yung ungkat ng... Nakikipag-usap ka kasi sa Panginoon. Panginoon, ito ba yung mensahe mo sa akin ngayon? Ito ba dapat yung gawin ko sa buhay ko sa araw na ito? Turo mo po sa akin. Now, ano yung hindi meditation? Kasi meron na namang counterfeit ito eh. Kung ang Biblia, meron biblical meditation, nako, meron ding tinatawag na unbiblical meditation. They are trying to empty your mind in all conscious thought and peace. I have experienced this kasi nung hindi pa ako Kristiyano, nagsisearch ako. I was invited dito sa San Juan. Alam to ni Sister Hope, wala siya dito. They are called, ang group tawag sa kanila is Ananda Marga. So may lecture ng konti para mo daw ma-attain yung tamang paraan ng consciousness. Merong 7 planes na binabanggit sila. And nung nalaman ko to, this is what we call isolations of dormant faculties. Tatanggalin mo yung laman ng isip mo at ibablanko mo siya. Para lang ang ibig sabihin nun, sa madaling salita,
papalitan mo ng espiritu ng kaaway kung ano yung nasa loob. Ganun lang ang ibig sabihin nun. Pero these people are really crazy about this. Nagko-concentrate daw sila, and then may kasama pang chanting, paikot-ikot, bukal-bukal ng bukal, kung ano-ano mga sinasabi pa ulit-ulit. At sasabihin nila, spiritual meditation daw. It's not meditation na galing sa Biblia. Iba yung meditation. In Micah chapter 5, merong isang word doon na meditation, mababasa niyo yun. Kung paano yung proseso. Bakit kailangan mag-meditate? Mauunawaan nyo kasi, pagka tama yung proseso nyo ng meditations, number 1, makikita nyo na the Bible is the source of blessing. Psalms 1, sabi, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya, at nakikisangkot sa mga gawang masasama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa utusan ng Panginoon. Ito yung meditation. Binubulay-bulay, alam ko, pamilya kayo sa salita. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y palaging naging matagumpay. Meditation has to do with focus, yung isip natin. Once you meditate upon God, wala dapat nasa isip nyo kundi ang Diyos ay mabigyan ng papuri. Wala kayong gagawin, dapat inisip nyo, ito bang bibiling ko ito, ito bang gagawin ko ito bang sasabihin ko ito, makakalugod ba ito sa Diyos o hindi? Meditation comes in kapag nakita mo na isa sa mga bahagi ng buhay na gagawin sa iyo ng Diyos, bibiyayaan ka. Ano ba yung batas ng Panginoon na dapat sinusunod ng tao? Ang Biblia. Ano ba yung dapat na magbibigay sa atin ng encouragement para these are the area ng meditation na binabanggit ko. Once you meditate upon God, tignan mo yung source ng blessing, tignan mo yung bagay na makaka-encourage sa iyo, tignan mo yung bagay na magkakaroon ng magandang resulta. Walang ibang pagkukuhanan yan kundi yung meditations natin sa Diyos. So apart from hearing, listening, studying, reading, memorization, meditation will always help us to obey God. Sabi sa Joshua 1:8, and I believe yung iba familiar sa inyo itong talatang ito na dapat ipinapamuhay natin. Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito. Anong utos? Araw at gabi. Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. Gusto natin maging matagumpay, gusto natin maging masagana sa buhay, gusto natin maging masaya ang ating kalagayan. Meditate on God's Word. Read God's Word. Hear God's Word. Listen to His words. Memorize His words. And from that, we can know what is the Scriptures. Kasi kung hindi natin gagawin yun, kahit gaano kaganda yung cellphone, sabi ko kanina, hindi mo siya magagamit ng tama. Kahit gaano kaganda ang iyong Biblia, at hindi mo i-exercise yung mga bagay na magtutulong sa atin upang tayo'y magkaroon ng tamang pananaw sa buhay, sayang yung oras na ibinigay sa atin ng Diyos. So the Bible should be our first and foremost source of knowledge and informations na galing sa buhay natin. Believe the Bible, honor the Bible, love the Bible, proclaim the Bible, study the Bible, and abide or honor His Word. Revere yung kanyang salita sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Binahagi niyo sa amin, Panginoon, ng isang bagay, mga paraan, mga sistema na kung saan makikita namin, Panginoon, sa buhay namin ang iyong pagkilos, ang iyong katotohanan
Tulungan mo kami, O Diyos, na itong mga sistemang ito ay manahan po sa araw-araw. Ako po ay nananalangin sa iyo. Kami po ay nananalangin, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na makalimutan namin ang aming pagtanaw sa kahalagahan, ang aming pagkaunawa sa kaayusan ng iyong mga salita, na siyang totoong bumubuhay sa bawat sa amin, na siyang totoong nagbibigay ng biyaya, nagbibigay ng katalinuhan, karunungan na aming kailangan, nagbibigay ng totoong direksyon sa buhay ng bawat isa, nagpapanatili, Panginoon, ng aming maayos na relasyon sa buhay namin sa tao at sa iyo, nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa bawat pagsubok na dumadaan sa buhay namin, nagiging kaming matatag, matagumpay sa buhay namin dahil sa iyong salita, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapanatili ito, matutunan namin ang tama, gamitin namin, isa pamuhay namin, Panginoon, ang iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.